Chusero, mga boss, mga pops, welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na, and don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon. Tama, medyo ngalay na yung aming mga leeg dahil nakatingala kami sa camera dahil kailangan namin ipakita sa inyo ang for today's vlog. Itong pinagmamalaki ng Euro Motors, ang R125 underbone category. Tama, murang-mura lang mga chasero, pero ang kaming ibubuga. Maraming salamat mga chusero sa lahat ng mga nanood ng Assassin R400. Scroll nyo lang po ang aming mga vlog, matutuwa po kayo mga chusero. At yun nga, umpisahan na natin. Alamin na natin, pansinin naman natin ang specs at galing ng isang underbone category ng Euro Motor. Tara! In 5, 4, 3, 2, 1. Presyohan na natin yung Euro Sports R125 sa halaga po 2,574. Meron na po kayong ganitong klaseng underbone na motorsiklo. Wow, totoo ba? Correct! At kung gusto nyo naman po lang cash, nasa halaga po siya na 48,800 pesos. Nice, nakaka-interesado yan mga chasero ah. Kaya naman pagbigyan natin, alamin natin kung anong specs ito sa lahat ng mga underbone fanatics. Tara, simulan na natin. Tama, halika na. Chusero, dito po si Mitsukoshi, isa po sa mga feedback po pagdating sa Euro R125, ang lahat ng mga bumili nito ay walang bumabalik na sira ang kanilang motorsiklo. Wow! Hanggang ngayon, di ba? So puro maintenance lang talaga siya, so hindi siya sirain. Kaya highly recommended ng Euro itong R125 sa lahat ng mga underbone fanatics. So ngayon, umpisahan na po natin yung specs niya. Tara, okay, mga chasero. Umpisa natin sa harapan wala. Ayan mga chasero, si Euro R125 hindi po pauhuli in terms of design. Sa harap po, mahalin tulad po siya sa mga leading brands natin in terms of underbone category. Very aesthetic, good looking, good paint job, metallic red po, and then black color combination. At kung titignan nyo po, very stylish po yung running daytime light, and then wide po yung kanyang headlight. Bulb po siya, and then yung signal lights niya po is nasa magkabilang gilid po, and malaki po in terms of functionality. So, very safe when you use it. Okay, at ang kanyang front suspension po, naka-telescopic fork pa tayo dito. And ang kanyang fender nga, walo, no, napakatibay. Yes, it thinks it made of hard plastic mga chusero, metallic, and then extended po siya all the way there, and then very consistent sa kanyang color combination. Actually, yun ang maganda eh, no? Napakahaba ng kanyang fender, may extension para pag may putik, iwas tama doon. Yes. Sa makina, diba? Okay, so lumalaban mga chusero, di ba? Correct. Kaya ito naman, pag-usapan naman natin itong gulong na medyo nalalakihan ako, ha? Wow! No, sa kanyang diameter. Okay, ang size po ng kanyang gulong ay nasa 2.50-17. At hindi pa siya tubeless, walo. Okay. Pero dahil nakamag siya, pwede mong i-tubeless yan. Yes, and even dun sa mga chuseros natin na hindi fan ng mags, they can always have it converted. Correct. So dun sa mga gustong i-modify. And then look at the threads po ng gulong. So especially kapag ginamit nyo, very safe po in terms of skids and then pag-akyat. Okay, at ang kanyang front brake system po is disc brake. Okay, so basic mga chusero, okay? Basic po at hindi po tayo mapapahiya in terms of the underbone category. Ganda! Wala ko masabi. At ngayon, tumako naman po tayo dito sa panel board. Ano ba? Naka-analog pa tayo. So, alright, classic na classic talaga. Ang sabi nga di ba nila kanina, yung pinaka-classic motorcycle nila ang pinakamatibay. Tama. So mga chusero, ito yung sa mga buyers po na want to have a basic motorcycle, basic function po, pang trabaho, pamasok, or starting ka pa lang, and then medyo kapos po ng konti sa budget.
For 2,574, Yes. straight monthly po yan, you can take home po si Euro R125. Zero down payment yan mga chesero. Correct. Yung So, unang bayad ninyo, yun na yun. Yun mga chesero. So ngayon pag-usapan na natin itong panel board, no? Ito po yung basic, syempre ito yung speedometer, odometer, tapos ito po yung signal light niya indicator. Yan, left and right, and then yung fuel indicator, and then andito rin po yung gear position mo from neutral to 1, 2, 3, 4. Yun, sa mga hinahanap niyo pong feature, andito po siya. Yes, actually ito lang naman mga kailangan din natin eh. Correct. Okay. Ayan, so kanyang handlebar. Okay, dito naman sa handlebar, very basic din naman, no? Ito yung kanyang pang turn on ng lights, tapos ito yung high beam and low beam. Siyempre, ating pang turn signal, ang ating horn, tapos may choke siya. Yun, Gusto ko yung choke kasi just in case na nalalamigan yung malamig yung panahon at hindi mo siya medyo makaandal. Lalo na bare months na. Eksakto, ganyanin mo lang yan. Titira yan. And then ngayon, dito naman po sa kabila, meron tayong electric start. Ayun. Okay. So mga chusera, sa mga panahon ng FI, ng 150, ng Maxi Scooter, masasabi natin na basic si R125. Correct. Pero if you look at closely ang mga features niya, ito po yung mga hinahanap ng mga budget-friendly mga chuseros natin na very enthusiast sa mga underbone category. At syempre, no, madagdag ko lang, Walo, kahit anong brand pa ng motorsiklo niyan, kung marunong kang mag-alaga sa motorsiklo mo, tatagal at tatagal yan. Tara, so ito yung body niya. So again, mga chusero, very consistent po sa kanyang paint job, metallic red, and this time glossy black na po yung makikita nyo. And then meron na po siyang mga stickers, Euromotor, yung decal niya R125. Ayan. And then if you look closely mga chusero, for aerodynamics, meron din po siyang mga ridges para po pangkat ng hangin. So, very functional mga chusero. What you're looking for basic underbone. Eksakto. So ngayon, pag-usapan na natin, Walo, yung makina ba? Yeah, tara na. Halika na, magtuloy-tuloy na tayo sa makina. Ito po ang pinagmamalaki ng Euro R125, 4-stroke single cylinder. At ang bore and stroke po yan nasa 62/49. Ang displacement nito, 102.5cc. Compression ratio, 9.2:1. Wow! So maganda yung pagsunog ng fuel mga chusero. Exacto. Fuel system is carburetor, cooling system is air-cooled, at ang kanyang transmission po, 4-speed. Yan. So mga chusero, ito yung mga basic na hinahanap nyo pag bumibili kayo ng underbone motorcycle. And nasagot naman po ni Euromotor R125 yung mga classifications na yon. Correct. So dahil nasabi mo na yan, idiretso na lang natin yan sa performance. Okay. Ang performance po nito, ang maximum output nito nasa 5.8 kilowatts, 7,500 RPM. At ang kanyang maximum torque naman mga chesero nasa 8.5 Newton meter at 5,000 RPM. Yun, lumalaban. So, ito po yung quality ng seat niya mga chusero. Parang medyo on a rough side siya. Anti-skid po. Pero again, if you would like to change it, update it, pwede rin po to make it more aesthetic. Pero looking at it, it's very good. Ayun naman, no? So, ang kanyang compartment po, decent po. Kasya po yung mga regular documents po ninyo para hindi mabasa. And then ang kanyang fuel tank po is nandito. Yes, at speak of fuel tank, ang kanyang fuel capacity po nasa 4.5 liters. 4.5 liters. Not bad mga chusero sa pamamahal-mahal na bilihin ngayon sa gasolina. Tama. And then ito po yung kanyang handlebar at pwede rin po lagyan siya ng top box. Ayos. Yeah. Siyempre ang kanyang rear suspension po ay naka-swing arm. Okay, basic sa underbone. Yes, at sabi nga natin kanina, no, naka-dual shock absorber na likod nito. So big time to. Ngayon pag-usapan naman natin itong size ng gulong po sa likod. Ito pong size ng gulong sa likod nasa 2.7517. At ang kanyang rear brakes ay nasa drum brake po. Drum brake to ito. So sa harapan, disc brake, ito naman po is drum brake. So yung gulong sa harap is 17. Yes. Tapos 17 din sa likod. So malaki po yung gulong mga chusero. And then yung dual shock absorber po, very functional kasi parang this motorcycle is built to have angkas. Tama. Correct. Diba sa mga Lalamove drivers natin, Grab drivers, this is the best motorcycle for starter. Correct. Diba? Pwede niyo po siyang dalhin. At sabi nga nila, dahil carburetor siya, hindi po siya mapili sa mga mekaniko.
Yes, of course. At sabi nga din ng Mitsukoshi, isa rin ito sa mga fuel efficient. Correct. Isa sa mga binibida rin, yung mga sporty muffler niya and yung sporty signal light nga kanina doon. Na nakita natin. Correct. So height test naman natin. Mag-height test na tayo, pero alam mo ba, Walo, nasa 94 kilograms ang dry weight nito. What? 94 kilograms. Wow. Okay. That's good mga chusero. So again, another good finds for us. 2,574. Pwede na po kayo magka-motorsiklo. Pero kung gusto niyo pong i-cash, 48,800. Ano, i-height test na Height test na natin mga chusero. Ayan, height test na po tayo. So, anong height mo ulit? 5'5". 5'5". Okay, so tuloy na natin mga chusero. Ang dimensions po ni R125, ang length niya po is 2,000. Ang width niya is 810 at ang height niya is 1,250 na may ground clearance na 130 mm. So sa height na 5'5", how comfortable sakyan? Abot na abot ko. Tingnan. Yes, kung titignan mo yung see? Abot na abot ko. At very comfortable. And so, parang ang sarap niya i-drive. Okay. So, hindi ako nasisikipan dito sa harapan. Ayos. So yan mga chusero ha. This is the look kapag nasa front. Pati niya. O di ba mga chusero, makikipagsabayan in terms of aesthetic sa mga leading brands natin. And then in terms of sa side, ito itsura mga chusero. Oh. Di ba? Sa halagang 48,800 mga chesero. Cash. Sa financing naman, 2,574 Correct. pesos. No down payment. Dahil yung ibabayad niyo po ay yun na po yung unang tulog niyo. So tara na mga chesero, ano pang hinihintay natin? At in terms of after sales, ang Mitsukoshi po ay mayroong service center and even parts. Kaya hindi po kayo matatalo kung sakaling magkaroon po ng problema or you need service maintenance sa motorcycle. Pero according nga to Sir Joel ng Mitsukoshi, ang R125 walang balik. Highly recommended po. Ayan, so Kaya naman pumunta na po tayo dito sa Mitsukoshi, dito po sa may Senior Avenue, Quezon City, dito po sa Rodriguez. And nasa likod lang po sila ng Walter Mart at SLR New Manila. And Monday to Sunday from 8:30 AM to 5 PM. yes, check out po si Euro R125 and other brands na Yes. sinusupport ni Mitsukoshi. Now, look for Sir Angelo and Ma'am Jane. Yes, again shout out Sir Angelo. Thank you. Thank you, Sir Joel.